Isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Narito po ako ngayon sa facility. Yan, kung saan po ay katapos lang po ng injection ni Robilin. Pina-injectionan na po namin kasi medyo yung pong senyalis po ng depression ay nakakita na po namin kay Robilin na nagdo-drawing na naman. Yan po isa po sa mga nakikita namin na senyalis kapag ano pong sitwasyon ay kailangan po na ma-injeksyonan agad. Ang sabi po ng doktor ni Robilin ay every 15 days ang injection, kaso yun nga po ginagawa lang po namin buwan-buwan gawa ng wala naman po kaming kakayahan na yung sapat na na pera para po matugunan po yung sinasabi po ng doktor na every 15 days pwede na injeksyonan si Robilin. And kailangan po monthly ang injection po nila na para po di po sila sumpungin kasi ang sakit po ni Robilin ay schizophrenia. And katulad din po ng sakit nila Casey Jigs. And si Casey po dating bipolar, nung napabayaan po at hindi po nakainom ng gamot ay lumala po yung sakit niya, nagkaroon ng schizophrenia. Buti na lang po at gumaling na po sila. Yan, sana po tuloy-tuloy yung pagaling nila. Malaking tulong din yung mga kapamilya na nagsusubaybay. Yan, hindi ko naman po lahat tutugunan po yung mga pangangailangan nila. Nakaraan, si Irene po na injection na din, medyo kalmado na din po. Kahit po mababa lang po ang views natin, tuloy-tuloy pa po yung pagtulong. Yan, nagpapasalamat po ako sa mga viewers, supporter ko po, sa buong team Kalingap, sa mga kasama ko kay Kuya Bal Kalingap Rab. Yan, salamat din sa kanila. Kasi tuloy-tuloy po yung pag-charity na dapat magpapekto sa mga mga basher. Yung kadalasan ng iba ay hindi man nagbabash, bagkus nagpupuna lang sila kasi may halimbawa may nakikita silang pagkukulang ay sinasabi po nila. May malaking tulong din sa mga tulad po namin na vlogger para kahit po paano may guide kami at hindi naman po kami perfecto para malaman po namin ang lahat. Ito yung mga bantay lang dito, yung 4 na aso, 5 o itong iba ay hindi na umuwi sa mga bahay-bahay nila, dito na nagpaampon. Ikaw, ba't di ka pa nauwi sa inyo? Hinahanap ka na. 2 buwan ka na nandito. Pinapabayaan ko na lang po. Lagi ko po silang pinapakain kasi kawawa po yung unang salta dito sa amin ay ang papayat. Halos siguro po ay busy din yung mga amo. Sa kadalasan po dito, yung mga nandito mga bahay ay hindi pa naman po tinitirhan. Kasi bago sa Pumusano ay lang, parang bakasyonan lang, pahingahan. Kaso ang nagiging problema, yung mga alaga po nilang aso na katulad po nito. Hindi yata nakakain kaya gumawa ng paraan, pumunta dito para kahit paano ay makasurvive siya. Napakabait nito. As ka lang. Hindi lang po tao ang mga depression po ang tutulungan natin, pati yung mga hayop na kailangan din ng tulong. Basta mantala ito muna pong net ang bakod namin kasi wala pa kaming sapat na pundo. Kunti-kunti ko din po ito. Kasi ang importante po talaga yung gamutan, maintenance po ng mga tinutulungan ko. Saka matatapos din po ito. Naniniwala po ako na ang lahat ng bagay kapag ginusto mo ay darating din po yung panahon na matatapos din po. Ito na po yung aming pinapagawang facility. Pakunti-kunti po kasi naubusan po ako ng materialis. Bakal tapos semento po ang kailangan pa kasi bibigaan pa itong taas. Yan. Kailangan pa dito ng hollow block sa CR. Maga po dyan Puso Negro. Si Robilin tapos si Reggie. Kaya injection lang po ni Reggie. Ay, ni Reggie. Pala Robilin. Nagulat ako doon may injection.
Si Rubilin pang tapos ng injection. Iba Reggie pag may nagkakamali. Pag may mga iniisip na problema. Kasi problema ko ngayon Reggie. Nagbaba ang views ko. Iniisip ko, paano na yung mga tinutulungan natin? Yung mga tinutulungan natin, lalo na yung mga may depression. Nung nakaraan si Erin, na-injection na po si Erin. Okay na si Erin, nakapagsimbang gabi na si Erin. Nakakatuwa kasi akala ng magulang ay hindi nagagaling habang buhay na ganun. Pero sabi ko kay nanay ni Erin ay gumagaling kahit yun yung inaabot ng ilang taon na depression si Rubilin Rubilin, ayos ka na? Ang bilis ng epekto ng injection. Kahapon ay nung isang araw yung nagkaroon si Rubilin ng parang may iniisip. Ba't nagaganon ka talaga pag may iniisip ka? Nagdo-drawing ka? Ba't naisipan mo mag-drawing? Kinabahan kami ni Reggie kasi akala namin babalik ka na naman sa dati kasi yung sinyalis niya di ba yung nasa San Isidro baga yun yung tinawag mo sa akin na nagdo-drawing sining at nagsusulat na yan. Umpisa na yan dapat ma-injection sabi nga baga ng doktor dapat daw ay every 15 days di ba nung sabi ni Dr. Esquadra every 15 days kailangan injectionan. Nakakatuwa Reggie pakunti-kunti natatapos na itong luto ng banana chips. Kunting tiyaga na lang kasi makakapag na tayo dito ng mga banana chips. Mapagawa din tayo dito bubong lang sa may imbis na trapal. Iyero ang ilalagay natin dito para makabilo na din tayo. Kailangan din ito kasi para kapag maulan hindi na tayo silong dyan sa loob, pasok pa natin yung lamesa. Dapat meron tayo dito mahabang lamesa Reggie. Si Casey, okay na din si Casey. Simula nung naka-experience si Casey na magtrabaho na di pala niya kaya, na-realize niya sarili niya hindi niya kaya. Ikaw Rubilin, na-experience mo na magtrabaho? Saan ka nagtrabaho dati? Sa okay din. Sa okay? Pero nakaya mo. Nag-ilang buwan ka? Bahay mo lang yun. Bahay lang? Ilang taong ka na nun? 30 plus na din. Nang 30 plus ka na din. Pero okay ka pa nun? Ilang taong ka nung nabuntis ka kay Akira? 22. Di ilang taon na si Akira ngayon? 17? 13 pa lang si Akira. Sa Akira. Baka 24, parang 24. Hindi pa lang edad mo. 39 ka? O 37. 38. 37 pa lang yan. 38 na yan. 38 na ito. Kaya edad lang pala tayo. Tapos ang tawag mo sa akin, Itay. Kailangan balatan na natin ito. Yung po na yan, wala siyang hindi kaya maliit. Butterball. Pero yan po ay matamis. Marunong pati si Rubilin magano ng tanggal ng mata. Yung iba hindi na tinatanggalan yan, tapis na lang. Ito pong pinya ay mayaman po ito sa vitamin C. Reggie. Tapos kapag may problema ka sa uterus, yung may mga sakit na mayuma, nakapanipis yan yung sa uterus baga. Yung kakilala ko nagka-problema sa pag-menstruation. Kain siya ng pinya. Yun, mga ilang buwan regular na yung menstruation niya. Dala din ng lifestyle kaya nagkaka-problema sa buwan ng dalaw. Dito po sa Bicol, di ka po magugutom dito kapag marunong ka magtanim. Marami po ditong mga bakanting lote na pwedeng taniman. Sa Manila nga, kahit mga wala silang bakanting pagtataniman, gumawa sila ng paraan nasa paso.
Nasa paso, Wilkins. nasa Wilkins, nasa mga mineral yung mga tanim nila iba. Then pagkatapos po ng injection, nadaan po kami dito sa facility. Tapos po ay na ano po kami natratambay, naglilinis. Nagtatanim din kami ng mga gulayin. Nakita niyo yung gawa niya. Ano din po kami dito. Kasi ang pinaka-importante po talaga dito ay ano, lagi pong binibisita. Kasi hindi ito pwedeng hindi bisitahin gawa ng ano, Reggie. May mga hayop tayong alaga. Kailangan pa kayo. Kailangan pakainin. Ito, kawawa din ito. Yan. Mga pato. Aso. Yan. Meron na po kami dito ng poso. Yan, ito na po yung nabalta namin. Yan, matamis po itong pinya na ito, lalo-lalo na kapag walang injection. Kasi yung in-injection ng Reggie, yun yung pampalaki. Tapos yung isa, pampabilis maghinog. Sa pilitan. Ito ay ano talagang nabot ito ng ilang buwan. Hinog sa puno. Hinog sa puno. Tinan mo pati baga Ito po ay bigay lang po nung kaibigan ko sa Basud. Ang po ito ay kumbaga sa ay dito po ay nahingi pa ito. Kaya baga Reggie, yung pinaglalaban nung na kailangan daw taasan ng sahod, pantay-pantay yung sahod ng manggagawa sa Manila tapos dito sa probinsya. Maganda sana nga yun pantay-pantay kasi magiging Manila rate na din itong Bicol. Kaso magiging problema, parang ang mga magninegosyo. May mga negosyo kasi una-una dito kukunti lang mga tao. Ang magiging sistema niyan, magbabawas na lang sila ng tao. Kung mataas sila ng sahod, mapantay sila sa Manila ang kagandahan man pati sa mababawasan yung mga tao sa Manila, hindi sila magsisiksikan doon, yung mga galing sa probinsya baga ang pinaka nung isang kongresista, makasama ng mga manggagawa yung pamilya, malapit sa pamilya. Paborito mo ito, Robilin? Buti na lang nandito si Reggie. Sabi ni Reggie ay ka na daw, madaling araw ka na daw nakatulog. Pag may sumpong ka, Robilin, nakahiga ka lang pero di ka natutulog. Hindi. Pero okay man, nakakaintindi ka man, ba? Tinawag ka. Nasagot man yun. Nasagot ka man. Akala ko pag may sumbong ka, di ka nakakilala. Pero talaga ang pinaka talaga, kailangan talaga may injection lagi. Kasi pag kulang injection, kahit nagiinom ka ng gamot, wala Kaya sabi ng doktor ay lifetime na gamutan. Paano na yung Rubelin? Pag wala na tayong pang-injection, pwedeng na lang, tubig. Ikukulong ka lang namin sa kwarto, okay lang? Hindi mo na yung mabalik sa dati. Nakakatuwa si Rubelin kasi nagagawa niya na lahat, marunong na magluto. Kahit magbalat ng pinya, ang galing ng pagkabalat ni Rubelin ng pinya. Pagkatapos nito, makauwi na din tayo. Maghapon na din kasi itong facility ay kailangan talaga na matapos na para kahit papano may limangan tayo dito, may ng banana chips baga, may maibenta natin. Lagi po kami nadaan dito kasi nabag po kami ng mga hayop. Yung mga aso. May alaga din po kami ng pusa nandito sa likod ng kortina. Pag hindi po yung nakasarado ay maingay Nasaan na yung isang
inampo natin na nanay. Buntis, parang buntis pati yun, ano? Ang dami na naman. Pusa, oh. Lumabas na rin, oh. Ayan, papagay muna natin ito. Itong mga hayop. Ano, Ming? Tum ka na? Hindi ka manakain ng pinya? Bawal man sa iyong pinya? Huwag ka munang umalis dito, ha, baka maglayas ka. Ming. Rubilin, mag-ano ka na, mag-merinda. Natapos lang po namin mag-merinda ng tinapay, tapos ako po ay nagkakape. Masabihin, pag may naririnig ka sa ano mo, magsabi ka agad kay Ate Reggie, kailangan maagapan kasi una-una, pag nag-back to zero tayo, mahirapan na naman namin ikaw pa inumin ng gamot. Mahirapan din natin maisama yung sa ano, pag-injection. Basta kunting ano lang, senyalis lang na may sinusumpong na. Ahatid natin agad si Rubilin sa doktor. Sige na, ano na, tikman natin kung masarap nga yung pinya. Kuha na kayo. Kaya natin niya. Kuha na, Reggie. Tikman natin kung matamis. Ito po ay ano, kailangan pagkatapos po ng balatan, kailangan din hugasan para po yung kati sa ano po ng pinya ay hindi po masakit sa dila. Yun po yung nakakasugat sa dila, yung ibo po ng pinya. Kailangan po buo muna po ninyong huhugasan pag nabalatan na bago nyo po ihiwain, kasi pag hiniwa na tapos hugasan, yung sustansya ay mawawala na. Kaya kailangan pagkabalat, buo pa, kailangan hugasan ng tubig tapos saka iwain. Yun. Pagkatapos surubin, maano na din tayo at baka abutin na din tayo ng ulan. Hindi lang natin yung bahog. Babogin natin muna yung mga hayop. Yun po mga kalingap, mga kabente, maraming salamat po sa lahat po ng mga viewers na patuloy po na nagsusuporta sa aking YouTube channel. Sa lahat po ng hindi po nag-skip ng ads, and maraming salamat po. Ayan, mamaya uwi na din kami. Tingnan mo na kung sino yun, no? Baka dyan yan sa likod. Ano yung buhangin, ano? May buhangin man. May baka dyan sa likod. Ha? Sige from D. Sabi, sakto. Pa-uwi na din kami na Rubilin sana at Joseph sa Talisay. Dumating si Kapromdi. Nabigla ako kasi dumating po na 10 semento galing kay Ma'am Lydia. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Lydia, kay Banat Bagsik, maraming salamat din. Maraming salamat din kay Kapromdi. Si Kapromdi po, ang negosyo po niya ay may hollow blocks, may buhangin, ayan, gravel and sand. Ito po yung pinapagawa naming luto na banana chips. Ayan, mabigat na po kami. Nag-ipon-ipon pa po akong bakal. Tapos dadagdagan ko na din itong semento para sa biga. Kailangan din matibay din biga para pamatagalan. Pati salamat. Nabigla pati ako. Sabi ko pati wala akong pambayad. Yan.
Grabe, maagang pamasko. Yan, Oo, salamat kay Ma'am Lydia. Yan, unti-unti na pong na ano po itong facility. Lutuan po ng banana chips. Salamat po sa binigay po ninyo. Yan, salamat kay Ma'am Belinda din sa sponsor ni Rubilin, kay Ma'am Lydia. Yan, kay Ma'am Sam. Yan. Maraming salamat kay Ma'am Josephine. Oh, sige, ingat pa din. Grabe, may ano na tayo, may semento na. Malaking tulong po ito, pandagdag sa biga. Yan, konti na lang, Reggie, yung idadagdag natin. Yan. Ano masabi mo kay Ma'am Lydia? Maraming salamat po. Lydia. Grabe, hindi natin in-expect. Akala ko ma-deliver dun sa likod. Hindi ko pati nakakilala kasi may nakaharang na net. Yan. Akala ko sa likod ma-deliver. Kasi yung nasa likod baga nagpapagawa. Buti naabutan din tayo kasi palisa din tayo. Yan po mga kalingap, mga kabente. Maraming salamat po ulit sa lahat po ng mga viewers. Yan, maraming salamat po. Yan. Maano pa pala tayo ng hollow blocks. Kasi yung sa CR, maano tayong Puso Negro. Matatapos din yan. Yan, sa mga viewers ko po, wag po sana kayo mainip. At sana patuloy pa po ninyo akong suportahan. Salamat po sa mga viewers ko po na patuloy po na nanonood. Malaking tulong po yung pagpapanood po ninyo at hindi pag-skip ng ads. Dahil po sa pagpapanood po ninyo, marami po tayong natutulungan. Salamat din kay Ma'am Sam, kay Ma'am Josephine, at sa lahat po ng mga viewers at sa Jules 5. Yan, sa mga solid supporter po ng Kalingap, supportan din po natin sila Kuya Bal, Kalingap Rab, at sa lahat po ng charity vlogger, sana patuloy po ninyo kaming suportahan kasi marami po din kaming tinutulungan na kung sa ano po ay ang inasahan din po namin yung kinikita din po namin sa pagbablog. Yan, salamat po. Sa mga hindi po nag-skip na maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po Mr. Ben TV Vlog. Maraming pong salamat. God bless po sa inyong lahat.